Magandang araw po sa inyo mga ka-agri. So ngayon po update ko po kayo dun sa aking ginawa na binhi ng kabuting saging na hindi na po niluluto. So itatanim po natin yan at ipapakita ko sa inyo yung resulta ng amag. So para makita ninyo yung amag sa loob ng 2 linggo at pagkatapos nun itatanim na natin. So ang pagtatam na natin ay dahon ng saging, karton at katawan ng saging. So bali bago tayo magtanim, so shout out muna sa aking number 1 na supporter, si Aaron Naranjo, kay Albert Balitaan at kay Madam Risa Maregmen, kay Sir Randy Asuncion at kay Cory de las Sueños. So salamat po sa inyong suporta. Ayan mga ka-agri, ito na po yung ating nagawa nung doon sa ating video na paggagawa ng binhi ng kamuting saging na hindi na po iniluluto. Ito po ay ididirekta na nating itatanim. Ito po ay F0, hindi na po natin ito ililipat. So pagkalampas po ng 2 linggo, so ito na po yung kanyang resulta. O kung makikita nyo, ayaw mag-focus ng ating cellphone. O ayan, yan na po yung resulta. Ayan po yung kabuti na inilagay natin. So kung makikita nyo yung kanyang amag, yan, parang sapot ng gagamba na guhit, guhit pababa na kulay puti. O ayan. So, pwede na po natin itong itanim kasama ito. Ito ay 5. Ayan, kung makikita nyo. So, pagka hindi nagpo-focus ng maigi ang aking cellphone. So, ayan, makikita nyo. Hanggang ilalim na siya. Ayan, hanggang ilalim na. So, dun po sa mga nagtatanong, bakit hindi ko na iba daw yung aking paggagawa ng binhi ng kabuting saging na hindi na iniluluto. Ito po ay base sa aking experience. Ito po hindi ko na binubutasan kasi pinapasukan po ng mga insekto katulad ng langgam o kaya guyam. So kinakain niya. Ayan, kinakain niya yung amag na yan sa loob. So nasisira yung pagkalat ng amag. O ayan, makikita nyo, napakaganda ng kanyang amag. Pagka katulad ng sinabi ko, pagka ito umabot na hanggang sa ilalim, ay tatanim na po natin ito. So ito mga ka-agri, ito po yung ating pagtatamnan. Itong lugar na ito. So ito po ang ating mga gagamitin. Dito po tayo magtatanim. So 3 po ang ating pagtatamnan. Ito ay katawan ng saging na aking puputol-putol. Ito kasama pa ito. So ito padalwa, dito natin itatanim yung iba. So nagbabad na po ako ng karton. So binabad ko po ito ng 10 minuto lang. Madali naman tong magkaroon ng tubig. Saka ito dahon ng saging, binabad lang natin ito ng 1 oras. Ayan ang ating gagamitin. 3 ang ating pagpapatubuan para makita nyo kung saan mas komportable yung ating ito ating binhi. Yan, kung saan magandang tumubo. So kung wala kayong katulad nito, katawan ng saging, kung wala kayo, meron pa pwedeng pagtamnan katulad nito. Ito po ay karton. So kung wala din kayong karton, so pwede naman dito sa tuyong dahon ng saging. So maraming pwedeng pagtamnan. So sa sunod na video gagawa naman tayo na magtatanim tayo sa kusot ng niyog. So maraming kusot dito.
So ayan, pag patas lang natin dito itong katawan ng saging, unang layer, so nalagyan na natin, lagay na natin tong ating binhi ng kabutong saging. Ito yung binhi na hindi na natin nililuto. So lagay lang natin dito sa tabi, budbud lang natin. Ayan, ganyan lang. So dun sa napapanood nyo sa aking pagtatanim, so ganun lang ang proseso, paulit-ulit lang. Patong nyo sa unang layer itong binhi, tapos sunod patungan nyo ulit, lagay yung binhi sa ibabaw, tapos patong ulit hanggang sa matapos, hanggang sa maubos na yung inyong pagtatamnan, saka yung binhi. So ito, papatunayan ko sa inyo na tutubo yung ating ginawa na binhi ng kabuting saging na hindi na natin iniluto. So ayan mga ka-agri, so ito ay tapos na, itinanim natin na katawan ng saging. So nilagyan natin ito ng pampainit. So ito ay cypress, dahon ng cypress at yung medyo maliliit na katawan niya. So wala tayong dahon ng Madrid de cacao dito, malayo ang mga pinagkukunan ng dahon ng Madrid de cacao. So ito na lang ang ating ginawa na pampainit at magsusuporta ng init sa ating bed. So ito na yung ating unang nagawa. So katawan nito ng saging. So dito naman tatanim naman din natin dito ay itong binabad natin na dahon ng saging na tuyo. So tatanim na natin yan. So ito naman tatanim natin. So ganito lang ang proseso ng ating pagtatam na ng dahon ng saging. So paikot lang natin to, unang layer. So ganito lang, paikot lang. Yan, dagdagan pa natin. Yan. Tapos lagyan na natin to, ating binhi ng kabuting saging na hindi na natin iniluto. Sa saging naman to, dahon ng saging, lagay natin lang dito, paikot lang. So ganito lang. Yan. So kalat natin ng mabuti para mabilis kumalat yung kanyang amag. So kung kayo meron ng mga ganito, so, itry na ninyo. Napakalaking tulong, lalong lalo na sa pang-ulam, kasi ngayon napakamamahal ng mga bilihin. So pag may tanim ka, menos sa gastos. So pagkatapos natin ilagay yung binhi saka yung dahon ng saging, lagyan natin ito ating pampataba. Ito ay urea. So ito yung magsisilbing pataba sa ating bolba. So lagay natin dito. Ayan. Tapos ganun ulit, patungan ulit natin ng hindi pala ito, nakalimutan ko. Ito dahon ng ipil-ipil. So nakalimutan ka nang makalimutan yung ating pampainit. So, ito lagay lang natin dito sa gitna ng ating pampainit. Ayan. Tapos lagay na natin itong dahon. So ganun lang na proseso, paulit-ulit lang. So ayan, hanggang sa taas. So ito mga ka-agri, natapos na natin yung ating tinanim na ito sa dahon ng saging. So ito lang, patindig lang to, tinusok lang natin tong kahoy, tapos pinalibot natin ang tanim. So ito yung padalwa nating tanim. So ito yung nauna. So tatanim na natin dito sa tatlo yung karton. So
So ito mga ka-agri, ito naman ay karton. So dito naman natin tatanim. So ganito lang. Patatlo nating pagtatamnan. So unang layer natin. So lagay natin to. Ayan. So itong ating binhi. So lalagay lang natin ito dito. So kung anong proseso nung dun sa una at sa padalwa. So ganon din dito sa patatlo. Lagay natin. Ito lang sa palibot. Palibot lang dito sa tabi. So pag nilagay natin sa gitna, so hindi kakalat yung amag niya sa gitna. So kailangan sa tabi lang. Dahil sa tabi dito, yan lalabas yung mga bunga. So pagkalagay natin yan, lagyan natin ito para mataba ang ating bolba. So konti-konti lang. So ito naman, lagay na natin ulit. Ganun lang, kung ano yung ginawa natin dito sa una, ganun din lang dito. So ayan mga ka-agri, ito na yung ating tinanim sa karton. So ayan, makikita nyo. Tapos ito yung sa saging at yung dahon ng saging na tuyo. At yan yung sa katawan ng saging. Yan, makikita nyo yung aking mga bibi. Sumasama pa sa pagtatanim. So ayan mga ka-agri, so antayin na lang po natin tong bumunga. At gagawa natin ito sa sunod na video. Yung magiging bunga niya. At so yung mga gustong magpa-shoutout dyan, comment lang kayo dyan sa comment section dyan sa baba para ma-shoutout ko po kayo sa susunod kong gagawin na video. So salamat po sa panonood and God bless.